Reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Someone in the crowd said to Jesus, "Teacher, tell my brother to share the inheritance with me." He replied to him, "Friend, who appointed me as your judge and arbitrator?" Then he said to the crowd, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions." Then he told them a parable. There was a rich man whose land produced a bountiful harvest. He asked himself, "What shall I do? For I do not have space to store my harvest." And he said, "This is what I shall do. I shall tear down my barns and build larger ones. There I shall store all my grain and other goods, and I shall say to myself, 'Now as for you, you have so many good things stored up for many years. Rest, eat, drink, be merry.' But God said to him, 'You fool, this night your life will be demanded of you, and the things you have prepared, to whom will they belong? Thus will it be for all who store up treasure for themselves, but are not rich in what matters to God." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning to everyone. Good morning, Father. Sa isang post sa Facebook, may reels or video akong nakita na nagsasabing, "A wise man once said, 'Hate has 4 letters, but so does love. Lying has 5 letters, but so does truth. Cry has 3 letters, but so does joy. Negativity has 10 letters, but so does positivity. Enemies has 7 letters, but so does friends. Life has 2 sides. Choose the better side." Now, why share this post on Facebook considering na sa ating ebanghelyo sa linggong ito, dahil na rin sa mga salitang, "Take care to guard against all greed, for though one may be rich, one's life does not consist of possessions." This gospel, with those words, mainly speak about the idea of greed o kasakiman, naghahangad ng mas higit pa sa dapat, hindi nakukontento sa kung ano ang meron. That is basically the main point of our gospel this Sunday. Pero bakit ko nga ibinahagi ang post na iyon sa Facebook? Ano ang kaugnayan nito sa pangunahing puntong iyon sa ating ebanghelyo? Well, because come to think of it, being greedy is a very clear indication of choosing the bad or the wrong side. Being greedy is a very clear indication of choosing the bad or the wrong side. It is choosing the riches of the earth than the riches of heaven. It is choosing the way and the will of the devil and not the way and the will of the Lord. At hindi hahantong sa kasakiman kung malinaw sa atin at handa nating panindigan at piliin ang mas mabuting panig o the better side. Now, speaking of choosing the better side, oo, maaaring malinaw sa atin ang mali at masama, lalo na ang kasakiman o pagiging sakim. At kung sinasabi sa ating ebanghelyo, huwag tayong maging sakim, it is also implied that we should also be against it. And since corruption is one of the fruits of human greed, then we should really be against it. Isa sa mga advocates o tagapagtaguyod ng paglaban o pakikipaglaban sa korupsyon ay si Mayor Benjamin Magalong, yung mayor ng Baguio. In fact, in view of his advocacy, ay nagpupunta-punta siya sa kung saang-saang lugar para magbigay ng talk
on fighting corruption and promoting good governance. At isa sa mga magagandang sinasabi niya ay yung punto na silence is no longer an option. Time to speak up, time to speak out. Silence is not neutrality, it is complicity and tolerance. Kapag daw tayo ay nanahimik sa gitna at sa kabila ng korupsyon, dala ng kasakiman ng ilang mga politiko, ito daw ay isang pakikipagsabwatan at pagpapahintulot. At bilang mga Kristiyano, tagasunod ng ating Panginoon, we should never be like that. Ang manahimik at magwalang kibo. Kasi it is obviously not choosing the better side or the side of Christ. Kasi sabi nga ni Jesus, huwag maging sakim. Tapos kahit hindi ka nga ganoon, pero tahimik ka lang at walang kibo, edi wala ka rin sa mabuting panig. Wala ka rin sa panig ng Panginoon. At kaya ko rin naisip ibahagi yung post na iyon sa Facebook dahil kahit malinaw na bawal, masama at hindi katanggap-tanggap ang kasakiman o iba pang masasamang pag-uugali at gawi, kapag nahaluan na ng choices tulad ng nasa post na iyon sa Facebook, parang nagiging malabo na sa iba ang malinaw na masama. Ulitin ko, kaya ko rin naisip ibahagi yung post na iyon sa Facebook dahil kahit malinaw na bawal, masama at hindi katanggap-tanggap ang kasakiman o iba pang masamang pag-uugali at gawi, kapag nahaluan na ng choices tulad ng nasa post na iyon sa Facebook, parang nagiging malabo na sa iba ang malinaw na masama. What do I mean? Halimbawa nga, sakim yung isang tao, korap o ano pa mang nagawang masama. If you'll choose the better side or the side of Christ, you should be against it. Hindi ka talaga papabor doon. Hindi ka kakampi doon. However, dahil nga sa choices na nabanggit doon sa post sa Facebook, nagiging malabo bigla sa iba ang mali at masama. Bakit? Kasi better choice daw ang love, no? Hindi hate. No? Kaya kahit may sakim, may korap o ano pang masamang ginawa, tahimik na lang and worse, kampi na lang. Kasi love lang tayo. Walang hate, no? O kaya kasi better choice ang friends, hindi enemies. Kaya kahit may sakim, may korap o ano pang masamang ginawa, tahimik na lang and worse, kampihan na lang. Kasi friends dapat tayo hindi magkaaway o mag-aaway-away, no? At better choice daw ang positivity, hindi negativity. Kaya kahit may sakim, may korap, o ano pang masamang ginawa, tahimik na lang, and worse, kampihan pa. Kasi positive lang tayo, walang nega. No? At kapag ganito ang mga katwiran, sino ang siguradong tuwang-tuwa? Siyempre ang demonyo. Yung masama at gawang masama kasi ay wala ng kontra o mapapabayaan na lang. Gets nyo? At kung ang demonyo ang masaya at ang masama at mali ang napapahintulot, do you think that's the better side? Kahit na love, friends at positivity na ang pinili? Well, sa natuwa at pinahintulot, obvious nang hindi ito better side. Pero kung iisa-isahin nga natin yung love, friends, at positivity, kahit positive pa ang ini-imply ng mga salitang ito, hindi pa rin to better side kung mali at masama ang bunga o dulot nito.
Kasi kung love talaga ang pinili mo, hindi pwedeng masama ang dulot niyan. Lalo na't paulit-ulit ko nang pinapaalala na isa sa nakakalimutan na description sa love na mula sa 1 Corinthians chapter 13, na aside nga from usual nating naririnig, love is patient, love is kind, it does not envy, does not boast, it is not proud. Ang palaging nakakalimutan na description of love is love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Kaya kung pinipili mo talaga ang love, hindi mo kailanman hahayaan na gawin ang masama o mapahintulot ang kasamaan. Hindi ka tunay nagmamahal kasi kapag ganoon. Punta na tayo sa kaibigan. Sabi nga, a genuine friend never desires anything bad to happen to others. A genuine friend never desires anything bad to happen to others. Kaya kapag hinahayaan mong maging masama o gumawa ng masama ang isang tao, hindi ka rin nagiging tunay na kaibigan ng ganoon. You are not also choosing a better side kung ikaw ay kaibigang kumakampi o kinakampihan ang masama o nakagawa ng masama. You are not also choosing a better side kung ikaw ay kaibigang kumakampi o kinakampihan ng masama o nakagawa ng masama. At panghuli yung positivity. Simple lang. Paano magiging positive kung hahayaan mo ang masama at kasamaan? You are obviously choosing negativity, hindi positivity. Obvious naman, pag masama, negative yun, di ba? Bakit hindi maisip yun? At kung sa kabila ng paliwanag na ito, hindi nyo pa rin gets o hindi kayo nag-a-agree, mukhang mas pinili nyo ang 5-letter word na lying kaysa sa truth. Parang kayo mismo ang nagsisinungaling sa inyong sarili o pinagsisinungaling ninyo ang iba o nagmamaang-maangan pa kayo sa katotohanan or you try to lie for others. Sa himilya ko nga nung Biyernes, dahil First Friday, ginunita ang kabanal-banalang puso na Jesus, nabanggit ko sa aking humilya na kung pinupuri ka nga, sinasabihan ka ng lahat ng positibo, pero kung ito ay pambubola lang, sa tingin nyo, pagmamahal yon, o minamahal kayo ng taong iyon? Di ba't hindi? Unfortunately, kaya yon ang dapat, kahit yon ang dapat, kahit yon ang totoo, mas maraming gustong marinig lang ay positibo. Kapag sinabihan mo ng negatibo, ng gagalaiti o galit na galit sa iyo, iisipin at sasabihan kang ang yabang mo for saying that to them. And yet, mas sila ang mayabang dahil feeling nila perfect sila. For not accepting any negative comments, lalo na kung totoo naman talaga. Sabi nga, better to get hurt by the truth than be comforted with a lie. Or better a slap of reality or truth than a kiss of deceit or lie. So ano ang gusto nyo? Sampalin ang katotohanan o halikan ng kasinungalingan ng tulad ng halik ni Judas? With that, two options, choosing a better side uli iyon. With that, two options, choosing a better side uli iyon. And with all this point or message on greed has something to do really about choice. Kaya nawa, hindi nang natin asamin at gawa ng paraan na hindi maging ganito sa ating sarili, kundi pati sa ating lipunan. Hopefully, by always and truly choosing the better side. Amen.